mga ka-Crayfresh, linis tayo? Ano? Tara! So ito, makikita nyo yung isa naming DIY filter na nagsiserve sa 3rd and 4th pan. Sobrang dumi niya, no? So ang kailangan lang muna natin gawin is tanggalin natin lahat ng laman na nandito sa filter. Once na matanggal natin lahat ng laman dyan, ang next step natin is kailangan i-drain na natin o tatanggalin yung tubig. So, after nyan, kailangan natin banlawan itong mga K1 filter, yung mga bato, yung mga foam, net, using yung normal na tubig. 2 beses natin silang babanlawan. Pero sa pangatlong step, kailangan natin siyang ibabad doon sa tubig na naka-stored na. Meaning, ito na yung mga 1 to 2 days na naka-imbak sa ating drums para bumaba na yung chlorine. So, after natin mabanlawan malinis lahat ng component dito sa ating filter, i-assemble na natin siya ulit. So, meron kaming maliit dyan na timba na may butas, may nakapaloob dyan na net. Tapos, additional net ulit na nakapaikot doon. Tapos, ilalagay na natin tong black foam natin. Then, yung K1 filter. Kasunod na dyan yung mga malalaking bato, ceramic rings, and lava rings. So, ayan na siya. Assemble na. Ligpit-ligpit lang tayo. Papakita namin itong isang filter namin na before, ang dumi. Grabe. Then, ligpit-ligpit lang. And then, after, makikita nyo na yung ating filter na malinis. So, hintayin lang natin dyan. Mag-pump yung tubig paakit dito sa ating filter. Then, once na mapuno na yan, dediretso na yung tubig na yan dun sa tubo papunta sa 3rd and 4th pan natin. So, ayan na siya. Tumutulo na siya. Success! So, yun lang mga Crayfresh. See you again. Bye-bye!